Hayan, welcome back again guys sa aking munting channel. This is June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Please support my small channel. Please subscribe, like, and share. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito para sa aming mga nag-uumpisang content creator. Okay, ito po ang ating topic. Attorney Buangzon sunog kay NBI Director Matibag dahil sa umano'y pakikialam at pakikisawsaw nito. Well, anyway, ito pong ating videos ay aking kiniklaim originally kay Attorney Enzo Bunyog Recto. Maraming salamat po. Okay, panoorin na natin guys. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ngayon, mga kabunyog, may ipapakita rin ako sa inyong isa pang ano dito. Ito namang si Rowena Guanzon. Isa pa ito si Rowena Guanzon. Kilala nyo naman si Rowena Guanzon. Ito naman, nag-i-issue naman ito, si Rowena Guanzon. Ayan. Sumasawsaw naman sa issue ni Mabanta. Siyang si Rowena Guanzon, may programa yan sa mga kabunyog. May programa yan sa doon sa Peanut Gallery Media Network. May programa siya doon. So ngayon, ang sabi ni Guanzon, saan daw ba nanggaling yung pera na ginamit doon sa entrapment? Kasi marami tayong nakitang pera doon. 75 million yun. So sabi nito ni Rowena Guanzon, aduda-duda daw yung nangyari na yon na entrapment. Bakit? Kasi sabi nito ni Guanzon, sa mark money na ginamit sa pag-aresto kay PGMN founder Mabanta, ang sabi ni Guanzon ganito, mga kabunyog. Ito yung sabi ni Guanzon. Sabi niya, kala ko naka-freeze ang mga pera at ari-arian ni Martin Luther King. Paano nakapaglabas ng 75 million na malimalita? Literal na malimalitang pera talaga ha? Ano yon? Coins only? Kaya ang pinapalabas na issue nito ni Rowena Guanzon, kasi syempre pinagtatanggol niya si Mabanta. Ngayon, ang pinapalabas na naman ito ni Rowena Guanzon, paano daw papaniwalaan yung pinakitang 75 million na pera? Samantalang, paano nangyari yon? Saan kumuha ng pera ang NBI? Di ba naka-freeze ang pera ni Martin Romualdez? Paano nagbigay ng 75 million? So ito mga kabunyog, mga kababayan, ang sagot diyan ni Attorney Melvin Matibag ng NBI ito. Supalpal dito si Guanzon eh. Supalpal dito mga kabunyog. Ang galing ng sagot. Ito yan. Yung tinatawag po na mark money, ang tawag ko dyan, budol money. Sa rekto po namin pinagawa yan. Wala pong pera na nilabas dyan si Representative Martin Romualdez. May pang-ibabaw po na totoong pera. Sana po huwag magaling-galingan yung mga wala po sa law enforcement na background. Huwag po sanang mag-alam-alaman at magaling-galingan para mag-criticize lamang. Kami po sa NBI ay hindi gagalaw o huhuli ng mga illegal na gawain na walang malinaw na ebidensya at wala pa sa proseso. Yun. Supalpal Supalpal ngayon Supalpal si Guanzon, mga kabunyog, mga kababayan. Yung pinapalabas kasi ni Guanzon, paano daw nakapag-produce ng 75 million? Galing daw yun kay Martin Romualdez. Kung galing yun kay Martin Romualdez, saan kumuha ng pera? Akala ko ba naka-freeze ang assets? Ganito ang paliwanag, mga kabunyog. Yung palang pera na yun na nakita natin, na pera, ano yun? Hindi naman lahat yung totoong pera. May nasa ibabaw lang na pera na totoo. Mga 50,000 lang daw doon ang totoo. Tapos nagpagawa sila ng pera na parang totoong pera, nakabundle din, nagpagawa sila doon. Totoo yun, sa rekto lang yata pinagawa. Ang tawag talaga doon, budol money. Ibig sabihin, panloko. Kasi pag tinitingnan naman ng halimbawa, yung sila Mabanta, titingnan nila yun kung totoo, titingnan lang naman nila doon muna yung sa ibabaw. Pag nakita nilang totoo yun, di maniniwala na sila. Ganyan daw pag mga entrapment operation ng mga pera na gano'n nakalaki. Kaya ang totoong pera lang daw doon ay 50,000. Yung 50,000 saan galing? Galing yun sa NBI. Kasi mayroon naman silang budget para sa intelligence funds, confidential funds. Mayroon naman silang budget sa mga entrapment operations. Doon nila kinuha yon. Pero hindi, yung 75 million na yon, hindi naman lahat totoong pera yon. 50,000 nga lang daw ang tunay. Ganun daw talaga sa law enforcement.
Kaya biglang sumasawsaw itong si Guanzon, binara ngayon ni Attorney Matibag, direktor ng NBI. Wag daw kasing magaling-galingan na akala mo marunong sa law enforcement. Parang makapanira lang. Oh, yun, durog na yun si Guanzon. Ha? Oh. Kaya yan mga kabunyog, yan yung paliwanag doon. Talaga naman na hindi naman totoo lahat na pera yon, yung sa ibabaw lang. Yun yung genuine doon. Mga 50,000 daw yun. Saan galing yung 50,000? Galing sa kanila sa NBI kasi mayroon naman silang budget sa mga entrapment operations. Pero yung ganun talaga kalaking pera na 75 million na wala sila. Pagka ganun daw, nagpapagawa na ng budol money. Oh, pambudol. Kaya ano talaga yun? Literally, pambudol talaga. Kaya dito, durog si Guanzon, ano? Oh, sabi ni Attorney Melvin Matibag, wag kasing magagaling-galingan. At saka wag sasawsaw sa issue yung mga tao na akala mo magaling sa law enforcement. Eh, wala namang alam sa law enforcement. Ang ano lang para lang makapagkomentaryo. Patay, durog si Guanzon. Ano, mga kabunyog, durog si Guanzon, ano? Yan. Yan kasi, sasawsaw-saw pa. Ano yan eh, ano rin kasi yan si Guanzon, binigyan talaga yan ng segment o programa ni Mabanta doon sa Peanut Gallery Media Network. Mayroon yang ano doon. Kaya DDS talaga yung Peanut Gallery Media Network na yan. Sa totoo lang mga kabunyog, ano ngayon? Problemado tong mga DDS, ano? Problemado si Digong, problemado si Sara Duterte, problemado yung mga vloggers nila tulad ni Jason Sa, sila Eric Celes may mga kaso. Yung mga kongresista nila may mga kaso rin, si Barsaga, may kaso rin si Leandro Libeste. Ay, patay talaga itong mga ito. Kaliwa't kanan ang kaso ng lahat ng mga tao ni Duterte. At ang problema diyan, yung mga kaso nila hindi gawa-gawa lang. Ha? 'Di ba mga kabunyog? Yan ang problema nila. Kasi ang problema nitong mga tao ni Duterte na mga may kaso ngayon, matitibay ang mga ebidensya, hindi gawa-gawa lang. Halimbawa itong kay Mabanta, hindi gawa-gawa yan, hindi gawa-gawa lang yan, entrapment yan. Matibay na ebidensya yan. Sila Eric Cele, sila Jason Sa, may mga kaso rin. Cyber libel, inciting to sedition. Kahit yung mga retired generals na mga tao ng Duterte, sila retired General Romeo Pukis, may kaso rin, inciting to sedition. Si Chavit Singson, may kaso rin. Ano? Plunder. Oh, yan, si Sara Duterte, kita naman natin yung mga ebidensya. Yan ang problema ng mga tao ng mga Duterte. Hindi gawa-gawa lang ang kaso. Matitibay. Si Bato de la Rosa, nagtatago ngayon. Mabigat din ang kaso na yun. Yan yung problema ng ano. Kaya, di ba sinabi ko na yan noon, hala, bantay anuhan ninyo ito. Maraming kakaharaping kaso ang mga Duterte at ang mga tao nila. Ito na ngayon. Ngayon, siyempre, sasabihin niya ng mga DDS, inaapi sila. Pinipersecute sila. Hindi persecution yan. Halimbawa si Harry Roque. Political persecution ba yan kay Harry Roque? Hindi. Talaga namang involved siya doon sa illegal na pugo. Yan yung ano dyan mga kabunyog. Yan problema ngayon ng mga DDS. Please subscribe, like, and share para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na video. Thank you so much po. God bless.